Ladies and gentlemen, to the 8.1 billion people worldwide, to the 4.6 billion Asians, and to the 119 million Filipino Hebrews, welcome at City Square of Tagbilaran City. Ngayong hapon, ngayong araw, we can witness a historical grand debate between the one holy apostolic Roman Catholic Church in defense of the existence of the most holy Trinity. On the other hand, today we can witness the Islam, and they will defend the one God known as Allah, in their terminology as Tawhid. The one holy apostolic Roman Catholic Church has a population of 2,400,000,000 people of the 8,100,000,000 people worldwide. In other words, of the 8.1 billion people of the 195 states of the world, 2.4 billion are Christians. 2.4 billion are Christians, and the Islam is 2.04 billion. In this debate, the one holy apostolic Roman Catholic Church, the Christians divided into two, and one is the Roman Catholic and the other are the Protestants, 1.3 billion Roman Catholic Church. Now, this debate, the issue, ang issue po natin ay papatunayan sa ating the king of the debater of the Roman Catholic Church, the veteran debater who will defend na totoo talaga na existing po ang Holy Trinity. Kaya nga, papatunayan kung ano talaga ang mga ebidensya na totoo talaga ang Holy Trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. On the other hand, our brothers in the Islam will prove na isa lang ang God the Father, ang Allah. Walang God the Son and the Holy Spirit. Isa lang ang God the Father. So ito po ang paksa natin na kinakailangan ang buong mundo, ikinakailangan po open-minded tayo so that we can come up the proper solution. This is a proposition of fact. The issue is it true or not? Totoo ba o hindi? And hopefully, after this debate, lahat po na mga Christians at saka sa Islam, open-minded po tayo, and the truth will set us free. A proposition of fact on the truthfulness of the issue. And now, for the rules of debate. Number one, walang personalan. Kaya nakita na ito dalawa, very professional po talaga. Dalawa, walang masasakit na salita at walang pagmumura. Rule 3, ang lahat ng sasabihin ay nakabatay lamang sa paksa. It is within the topic, Holy Trinity or Tawhid or Allah. Ang mga batayan ng gagamitin bilang mga katibayan sa debate, ito ang Quran at saka ang Holy Bible. At ito
ay open sa iba pang mga referensya. So aside from the Quran and the Holy Bible, mayroon pong iba pang mga referensya. Sa unang sandigan ay may 20 minutes. So both sides, constructive speeches, 20 minutes. And then ang interpellations, both sides, 10 minutes po ang interpellations, tanong. To, ang cross-examination, 10 minutes. Ang answer, ipagbigyan po ng maximum of 1 minute. So ito, ang ating patakaran. At pagsagot naman, it's 1 minute. Sa debating ito, ladies and gentlemen, we would like to introduce for the affirmative side, representing with a burden of proof of the existence of the Most Holy Trinity, the veteran debater of the Roman Catholic Church worldwide, the veteran CFD debater, Brother Wendell P. Talibong. Palakpakan po natin. And on the issue of the existence of Tawhid, we have our representing debater. He is the Islam debater, faith debater. Let's all welcome Sir Bashir sa Kaging. And now, ladies and gentlemen, timekeeper, ready, and the time is 4 o'clock and 43 minutes. The time starts. Ladies and gentlemen, introducing the affirmative side for 20 minutes constructive speech to prove the existence ng Holy Trinity. Let's all welcome Catholic Faith Defender, Brother Wendell Talibong. Maraming salamat, mahal na moderator. At sa aking kaharap ngayon, si Ustadz Bashir sa Kaging. At sa lahat natin mga kapatid na mga Muslim at mga Kristiyano na nandito, Ecce Crucem Domine, Fugiti Partis Adversi, Croc Sacrasit Mihelox, Non Dracosit Mihedox, Vade Retro Satana. Mga mahal na kapatid, isang pag-aaral tungkol sa Christianity, Trinity at Tauhid. Sa Trinity, tayong mga Katoliko, hindi tayo Bible alone, na dapat sa Biblia lang. Ang Katoliko, maliban sa Biblia, meron tayong apostolic tradition, meron tayong magisterium, na yon ang magdideklara at magpakikilala sa tunay na Diyos. Ang paksa natin, Trinity o Tauhid, alin ang dapat paniniwalaan ng tao upang makamit ang tiyak na kaligtasan. So, sa presentation ko, pwede nating ikumpara ang Tauhid ng mga Muslim sa Islamic Allah at ang Trinity. So, ang Trinity ba ay tatlong Diyos sa tatlong persona? Kahit sa kanilang aklat na Islam at Christianity, may definition sa Trinity. Trinity, it has been defined as there is one person of the Father, another to the Son, another to the Holy Spirit,
but the Godhead of the Father and the Son and the Holy Ghost are one. So, yon ang definition, iisa. At mula pa noon, si San Pablo nagpahayag na ang Diyos na naglikha sa sanlibutan ay makilala sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Kaya, kung tingnan natin ang the first book, chapter of the Bible, in Genesis chapter 1, verse 1, in the beginning, God created heavens and earth. So diyan pa lang, tatlo na. In the beginning, time, heavens, and earth. At beginning, may past, present, and future. Heaven, height, depth, width. Earth, matter, solid, liquid, gas. At nang likha ng Diyos ang tao sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 26, sabi ng Diyos, let us make mankind in our image and likeness. Let us, plural, make mankind in our plural image singular and likeness. Kung tingnan natin, di man tayo Bible alone, but merong mga Biblia na mabasa natin na itong let us, together with the Father, Son, and the Holy Spirit, na mabasa natin sa naturang talata sa Amplified Version Bible na mabasa natin. Kaya, ang Katoliko ba'y naniniwala na iisang Diyos lang? Iisang Diyos lang. Wala tayong total sa Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 4. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Shema Israel, Yahweh Eloheno, Yahweh Echad. At ang Echad yan ay hindi nag-iisang persona, more than one person. Echad. Kung tingnan natin, in the Hebrew word, iba ang Yakid at iba ang Echad. Echad, one of unity. So, ang Trinity, batay mismo sa deklarasyon at turo ng ating Panginoong Hesus. Sa San Mateo, Kapitulo 28, versikulo 19, using the Voice Bible, go out and make disciples of all nations, ceremonially wash them to the baptism in the name of the Triune God, Father, Son, and the Holy Ghost. So, nandyan ang Triune God. No? Father, Son, and Holy Spirit, in the name singular, sa iisang Diyos, Father, Son, and Holy Spirit. So, napakalinaw na turo yan. At ito ay tinatawag ng simbahan na Holy Trinity. Tres Unity. Unidad. Sa pamamagitan ng mga konselyo ng simbahan. Dahil ang otoridad at final authority, di naman ang Bible, kundi ang simbahan. O ng Timoteo 3:15, the pillar and foundation is the church. Kaya ang simbahan ang magturo. Kaya sinabi sa banal na kasulatan din na ating pinagbatayan, napakalinaw, sabi ng ating Panginoong Hesus kay San Pedro, feed my sheep. Ano po bang ibig sabihin, feed my sheep? And John chapter 21, ayon sa Jeremiah chapter 3 verse 15, I will give you a pastor with all my heart, and he will feed you with knowledge and doctrine. Now, ang ating paksa, Trinity ba ang dapat maniwalaan para tayo'y maligtas? Yes, malinaw yan sa Biblia ng mga Kristiyanos. Bakit?
sa pamamagitan ng Triune God, Father, Son, and Holy Spirit, ang lahat ng mga tao sa buong mundo dapat binyagan at ang binyag ay makapagligtas. Unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 20. Anong sabi ng ating Panginoong Hesus? Marcos 16:16, ang hindi maniniwala ay hindi maliligtas. Ngunit ang tatanggap at sumasampalataya at magpabinyag, siya'y maliligtas. So sa pamamagitan ng Trinity, iisang Diyos na tatlong persona ang dapat lahat ng tao ay yumakap para maligtas. Pero, ginagamit din sa ating mga kapatid na Islam ang Catechism of the Catholic Church, numero 841. Dahil nakasulat dito, the church relationship with the Muslims. The plan of salvation also includes to those who acknowledge the Creator. And the first place among whom are the Christians who profess to hold the faith of Abraham, are the Muslims who profess to hold the faith of Abraham, and together with us, they adore one merciful mankind judge on the last day. So, lilinawin natin ito dahil pwedeng gagamitin nila ito na di na kailangan pang magpabinyag sa Triune God, Father, Son, and Holy Spirit dahil may deklarasyon na ang simbahang Katoliko, ang mga Muslim na naniniwala sa iisang Diyos, sila'y maligtas din. Merong side note dito. Ang side note, Lumen Gentium number 16. Ano po ba yung side note, Lumen Gentium number 16? Proklamasyon niya ng Vatican kung ano ang ibig sabihin sa deklarasyon sa Catechism of the Catholic Church. Sa Lumen Gentium number 16, ito ang ating mabasa na through no fault of their own, do not know the true church of Christ of her gospels, but nevertheless seek God with sincere heart and try in their actions to do His will, as they know it through the dictates of their conscience. Dito may receive salvation. Sino daw ang dapat maligtas? Yung inosente na hindi nila alam na ang tunay na nagdala ng kaligtasan, dala ang Triune God, ay ang simbahang Katoliko. So, ang di nila alam, inosente sila, ipinanganak na sila na Muslim, dito may receive salvation. Yon ang deklarasyon. Pero, kung ituloy natin, ang deklarasyon diyan sa Catechism of the Catholic Church, numero 468, outside the church, there is no salvation. Ibig sabihin, kung alam mo talaga na ang simbahang Katoliko na nagtuturo ng Triune God ay siya ang may dala sa kaligtasan at tiyak na kaligtasan. Bakit tiyak na kaligtasan? Sa simbahang Katoliko, ang dami ng mga santo na nadeklara sa pamamagitan ng simbahan na sila'y nasa langit na. Tiyak na kaligtasan nasa simbahang Katoliko. At ikumpara natin sa ating mga kapatid na Islamic Tauhid. Sa Islamic Tauhid, mabasa natin sa introduction ng Quran nila, page 842, na ang Islamic Tauhid ay may tatlong aspeto. Ibig sabihin, the word Tauhid, di yan mabasa din sa Quran, lalo na ang salitang three aspects of Tauhid. No? Kung ang batayan na dapat mabasa letra por letra. At kung tingnan natin, itong Islamic Allah sa ating mga kapatid, nasa Quran mismo ni Marmaduke Piktal, na unang gumagamit sa salitang Allah
ay ang mga pagano na Arabo. Mabasa natin yan sa pahina 4 sa introduction ni Marmaduke Pickthall na sabi, lalo na ang kanilang tinatawag na banal na bato ay house of Allah, but the chief objects of the worship, there were a number of idols, which were called daughters of Allah and intercessors. So, ibig sabihin, wala pa si Muhammad noon, ang Islam, wala pa, ngunit, ang mga Arabong pagano gumagamit na ni Allah, ngunit ang Allah nila ay may mga anak na babae. At sino yung mga babaeng mga anak na yan? Nasa isang Quran nila. Sa footnote, ating mabasa sa 1638, the three principal idols of pagan idolatry were goddess, Lat, Usa, and Manat. Lat was a human shape, Usa had its origin sacred tree, and Manat, it was a white stone. Yun ang mabasa sa Quran kung ihambin natin ang Islamic Allah at ang Trinity ng mga Kristiyano. Ngayon, kung ang Trinity o ang Tauhid, mga kapatid, lalo na ang kanilang Diyos na nag-iisa na si Allah, ay tunay na Diyos. So, ibig sabihin, alam niya ang aral ng simbahang Katoliko o Kristiyanos. Pero kung tingnan natin sa Quran, Kapitulo 5, versikulo 72, Allah, nakasulat yan, they have certainly disbelieved who say, Allah is the Messiah, the Son of Mary. Una, kahit kailan, walang aral ang Kristyanismo Katoliko na si Allah ang Messiah. Wala ding aral ang simbahang Katoliko na si Allah ay Son of Mary. Kaya kung ang tauhid ng Islamic Allah ay tunay na Diyos, saan siya kumuha nitong kaalaman na nakasulat sa kanilang Quran na si Allah is the Messiah, Son of Mary? Yon ang paghahambi natin. Hindi lang yan. Sa Quran 5:73, makita natin dito na nagsabi, those who say Allah is one of a Trinity. So may mabasa palang Trinity diyan sa kanilang Quran na tinututulan nilang di totoo dahil di mabasa sa Bible. So sa Quran may mabasang Trinity. Pero ang sinabi dito, Allah is one and a Trinity. Ang ibig ba sabihin nito ay persona? Hindi. Sa kanilang aklat, mabasa na ang Allah na nagsabi dito, one of a Trinity ay one of the three gods. Hindi naman aral ng Kristyanismo na sa Trinity, there are three gods. Hindi lang yan. Sa Quran, Kapitulo 5, versikulo 161, ito mabasa natin. And beware the day when Allah will say, O Jesus, Son of Mary, did you say to the people, take me and my mother as deities besides Allah? Ano sabi? Sa Quran, Kapitulo 5, 116, sinabi mo ba, Jesus, na tanggapin ninyo ako at si Maria na inyong mga Diyos-Diyosan maliban kay Allah? Deities. Ang tanong, turo ba ng mga Kristiyano na si Santa Maria ay nagiging Diyos? Hindi.
Kaya dito pa lang, questionable na ang Allah ng mga Muslim kung tunay bang Diyos. At hindi lang yan, nasa kanilang aklat. Ano nakasulat sa kanilang aklat? Sabi, at sa hadith pa rin, ang sabi na the Islamic Ummah shall be divided into 73. One will go to paradise, and the 72 will go to hell. Ang daming mapunta sa impyerno. Paano natin masabi na tiyak ang kaligtasan kung nasa hadith nila o nasa aklat nila na the Ummah will be divided into 73. One will go to paradise, 72 will go to fire. So, ibig sabihin, may matiyak na pupunta talaga sa impyerno. Kaya mga binati nating mga kasama at kapatid, kaibigan, nandito, ito'y isang pagkakataon na ihambin natin. Dahil ang Quran nila ay malinaw na isang rebuttal sa turo ng Kristyanismo na hindi naman itinuturo noon. Kaya kung ang Islamic Allah ay tunay na Diyos, dapat alam niya na na mula noon hanggang ngayon, hindi tinuturo na si Allah ay Mesiya, Son of Mary. Walang turo na ganyan. Kung ang tunay na Islamic Allah ay tunay na Diyos, dapat alam niya na si Santa Maria, kahit kailan, hindi kinikilalang Diyos ng mga Kristiyano. Pero nakasulat yan sa kanilang Quran, mga kapatid. Kaya, ang paksa natin, alin ba? Trinity o Tauhid? Para sa tiyak na kaligtasan. Ito'y ginawa mismo ni kapatid, tinanggap ko lang. Kaya, nahayag ngayon mga kapatid, nasa pamamagitan ng Trinity, at meron tayong mabasa diyan, ito'y nagdala ng kaligtasan sa lahat. At dapat ang lahat ay ayakap para kayo'y maligtas. Salamat. Time.